May mga kwentong hindi isinulat dahil masyado silang masakit ikwento. May mga alaala na ayaw nang balikan ng mundo at may mga kaluluwang kahit patay na ang katawan ay patuloy pa ring nabubuhay sa sakit. Sa isang liblib na kagubatan, may tribong hindi takot sa Diyos, hindi takot sa tao. Dahil sila mismo ang kinatatakutan. Sila ang tribong aswang. At sa isang gabi na walang buwan, may isang pamilyang pinili nilang gawing handog. Isang ama, isang ina, at 3 anak. Wala silang kasalanan. Wala silang armas. Ang tanging dala nila ay tiwala. Ngunit sa gabing iyon, ang tiwala ay hindi sapat para mabuhay. Ito ang simula ng isang sumpa. Isang sumpang hindi kayang tapusin ng dasal. Dahil ang kalaban nila ay hindi tao at hindi rin aswang. Isa siyang ama at ang sakit niya ay walang hanggan. At sa mismong gabing inilibing ang kanyang katawan, may isang kaluluwang tumangking sumama sa liwanag. Unang kabanata. Ang gabi ng pagkawala. May mga gabing hindi kailanman dapat balikan. Mga gabing mas piniling kalimutan ng mundo. Pero may mga alaala na kahit pilitin mong ibaon, babalik at babalik. Dahil ang sakit, hindi marunong makalimot. Tahimik ang kagubatan noong gabing iyon. Masyadong tahimik. Walang huni ng kuliglig, walang lagaslas ng hangin. Parang huminto ang mundo at may hinihintay. Sa gitna ng kagubatan, may isang maliit na kubo, isang tahanan. Doon nakatira ang isang ama, kasama ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak. Hindi sila mayaman, hindi sila makapangyarihan. Ang pangarap lang ng ama ay makauwi gabi-gabi. Makita ang ngiti ng kanyang asawa. Marinig ang tawanan ng kanyang mga anak. Simple, payak, tama lang para mabuhay. Pero noong gabing iyon, paglapit pa lang niya sa kanilang kubo, may naramdaman na siyang mali. Napakatahimik, walang ilaw, walang boses. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang apoy. Sigaw ng kanyang asawa, iyak ng kanyang anak. At mga matang hindi na tao, mga aswang nakatayo sa loob ng kanyang tahanan. Pinapalibutan ang kanyang pamilya na parang mga hayop na hinihintay ang oras ng katayan. Sinubukan niyang lumaban, sumigaw, sumugod. Pero paano kalalaban sa nilalang na hindi marunong maawa? Isa-isa nilang pinatay ang kanyang pamilya. Hindi nagmamadali, hindi nag-aalinlangan. Pinilit siyang manood, pinilit siyang mabuhay para masaktan. Nakita niyang bumagsak ang kanyang asawa. Narinig niya ang huling iyak ng kanyang anak. Sinubukan niyang sumigaw, pero walang lumabas na boses. Nang siya ang huling humandusay sa sahig, akala ng mga aswang tapos na ang lahat. Akala nila patay na ang kwento, pero mali sila. Dahil sa huling hininga ng ama, hindi dasala ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi paghingi ng tawad, hindi paghingi ng tulong, kundi pangako, babalikan ko kayo. At nang tuluyang tumigil ang kanyang puso, may isang bagay ang nagising sa dilim ng kagubatan. Isang galit na hindi kayang patayin ng kamatayan. At sa gabing iyon, hindi lahat ng namatay ay umalis. Abangan ang susunod na kabanata. Ang multong hindi umalis. Siguraduhing mag-like at follow.